Welcome sa ating channel na Animachuhin. Yung mga mahilig sa kwentong nakakatakot at misteryo ay mag-subscribe na para updated kayo sa mga bagong kwento na ating ikukwento dito. Ang ating mga kwento kasi ay hindi gawa-gawa lang. Hindi na natin papatagalin, simulan na natin ang ating kwento. Ito ay kwento tungkol sa dalawang bata na nawawala na hindi na nakita kahit kailan. Sabado noon, kaya walang pasok ang dalawang magkaibigang bata sa probinsya kasi ay uso-uso kung ano ang lalaruin. Halimbawa kung uso ang holen ay jolen ang lalaruin, may buwan din na uso naman ang lastiko o goma, puro lastiko o goma naman ang lalaruin. Yung buwan na yun ay ang uso na laro ay gagamba. Abala ang ibang bata sa kakalaro ng gagamba, pero ang dalawang batang sina Joseph at Ronron ay lumayo sa karamihan. Dahil nga malakas ang hangin noon, ay naisip ng dalawang bata na magpalipad ng sarangola sa isang malawak na lugar na dating pag-aari ng isang kumpanyang magtotroso. Doon kasi nilalagay dati ang mga troso na ipapaanod nila sa ilog ang makatipid sila sa krodo at gasolina. Kasi, dahil hindi naman uso ang maglaro ng sarangola, kung kaya't silang dalawa, bata lang talaga ang tao sa malawak na lugar na yon. Sa di kalayuan naman sa lugar na yon, ay isang kakahuyan o isang maliit na gubat. Sa maliit na gubat na yon, ay may isang bahay, ang bahay ni Aling Martha. Ang bahay ni Aling Martha ay malapit sa isang sapa na karugtong ng malaking ilog sa probinsya namin. Si Aling Martha ay pinagdududahan ng mga tsismosa doon na ito ay isang aswang, pero karamihan ay hindi naman naniniwala na aswang si Aling Martha kasi nakakahalubilo naman nila ito. Sa katunayan ay palabiro pa nga ito at palatawa. Sa katunayan siya ang pinakamaraming suki ng isda. Pero kami hindi niya parokyano kasi sa bayan bumibili sa palengke ng isda ang nanay ko at minsan nga ay nakakasama pa niya si Aling Martha sa madaling araw para bumili ng isda. Masayang-masaya ang dalawang bata sa pagsasarangola. Tuwa sila habang pinagmamasdan ang sarangola sa pagsasayaw sa ihip ng hangin. Ngunit di nagtagal ay bigla na lang nalagot ang tali ng sarangola at nilipad ito sa malayo, dinala ng hangin. Nakita ng dalawang bata habang ito ay papunta at dinala ito ng hangin sa maliit na kagubatan. Malamang dumapo ito at sumabit sa isa sa mga punong kahoy doon. Dahil maliit na kagubatan lang naman yon, kaya madali lang nila ito na makita doon. Kung kaya nagdesisyon ang dalawa na pumunta sa kakahuyan para hanapin ang sarangola nila. Kaya pumasok sila sa maliit na kakahuyan na yon. Sa kakahanap nila ay napunta sila malapit sa bahay ni Aling Martha. Bago pa sila malapit ng tuluyan ay nakita nila si Aling Martha na naglalakad papunta sa sapa o maliit na ilog. Nagtago sila, baka makita sila nito. Mapagkamalan silang magnanakaw ng mga bunga ng mga prutas na mga itinanim ni Aling Martha na naroron sa maliit na gubat na yon. Habang nakatago sila sa likod ng malaking puno ay nakita nila si Aling Martha na lumusong sa tubig. Ngunit nagulat sila nang umahon ito ay nag-iba ito ng anyo, naging isang dalaga ito na ubod ng ganda. Namangha sila. Sumisid ito ulit sa tubig. At nang umahon ito ay naging iba naman ang anyo nito, naging isang matandang babae na nakakatakot ang itsura. Sa takot ng mga ito ay dali-dali silang umalis. Ngunit sa pagmamadali nila ay nakagawa sila ng ingay at nakatawag iyon ng pansin sa aswang. Binilisan pa nila ang kanilang pagtakbo, ngunit gaano man sila kabilis ay naharang pa rin sila ng aswang. At sa isang kumpas lang ng aswang ay ginawa silang isda nito. Kinain ni Aling Martha ang isang isda at ang isa naman ay kanyang binenta. Maraming nagtatanong kung anong tawag sa ganitong klaseng isda. Ibang-iba daw kasi ang lasa nito sa ibang isda. Ang sagot ni Aling Martha ay ang ganitong klaseng isda daw ay batang bukid, kamag-anak daw kasi ito ng dalagang bukid. Ngunit malayong malayo daw ang lasa ng batang bukid kasi masarap na masarap daw ang lasa nito kesa sa dalagang bukid.